Mag-iisang taon na nga ang video na ito sa aking cellphone at nanghihinayang naman ako kung hindi ko i-share sa inyo ang buong kaganapan. At nag-upload na rin naman ako dati kaso hindi buo, kumbaga ano lang yung short video lang at wala doong istorya ng totoong pangyayari. Ang araw na ito nga ay aking birthday at may nagpa-book sa akin. Bali ninang ko ay nagpa-book siya para sa aposana niya. So dahil nga ni raketera tayo at mas importante talaga sa atin ang income para sa mga bata, ay ginona natin. At pagdating ko nga sa venue ay hindi ko talaga inaasahan na para sa akin pala talaga ang surprise na ito. Kung tatanungin nyo ako kung may idea ako ay wala talaga. At sana kung meron akong idea ay sana nakapag-gown man lang ako at nakapag-ayos-ayos ng aking sarili. Masasabi kong magaling silang magtago dahil nga hindi ko man lang naisip o nahalata. At dito nga ay hindi ko pa malaman ang aking gagawin na hindi talaga ako makapaniwala. Kaya napapasabi ako ng hindi. Kasi nga parang hindi talaga siya nagsisink in sa akin. Hindi ko alam yung gagawin ko. Gusto kong umiyak. Pero sa sobrang saya ko parang mas naano ko yung pagtawa ko. Kasi masaya talaga ako na parang hindi makapaniwala. Ganun. Basta hindi ko ma-explain yung nararamdaman ko sa mga oras na ito. Pero sobrang natouch ako at sobrang masaya ang puso ko talaga sa mga panahong yan. So, ayan, nakita nyo rin naman, ang dami din nila, mga nagmamahal sa akin at mga mahal ko rin po kayo. So, ito na nga, ikikwento ko na kung paano nangyari ito. So, weeks before nga ay nag-inquire yung ninang ko sa akin ng mga packages ng surprise namin. Tapos, sinendan ko naman siya. Price list, tapos nung pamimilian, tapos inoferan ko din siya ng car surprise. Tapos ang tagal niyang mag-reply. Eh di, akala ko hindi natuloy, pero i-follow up ko siya, tapos sabi niya, tuloy daw. Tapos yun, medyo matagal ulit siya mag-reply. Tapos nag-send na siya ng mga list of orders niya. Tapos yung date nga ay di yung September 22 nga. Pero ang birthday talaga ng apo niya ay September 20. Ay dahil weekdays yun, may pasok. Sabi niya, isa-celebrate daw nila ng weekend. Kaya Sunday na lang daw. Yung Saturday naman kasi ay sa church day namin. So Sunday talaga yung possible. Which is, birthday ko nga yun. So sa point na yun, wala talaga akong pag-aalinlangan or hint na para sa akin yun. Kasi nga, valid naman yung reason na may pasok, ganyan. Tapos sabi pa nga niya ay, color pink daw yung cake. Bahala na daw ako sa design. So sabi ko pa nga ay parang pares pala kami ng favorite color. At ganito naman yung ginawa kong design kasi nga parang pang teenager. Dahil nga wala nga. Hindi ko talaga naisip na para sa akin. Nauso kasi niyan yung croquet. Croquet ba yun? Bahala na kayo kung croquet o croquet. So yan, para sa teenager talaga yan. Cake na yan. So feeling din naman ako teenager. Kaya yon, grinab ko na. Char. Bali, second time ko na nga itong ma-surprise. Na-surprise din ako nung aking 18th birthday. At yung mga college friends, college classmates ko naman yung naandon. At saka yung kapatid ko. So, yung pakiramdam ko talaga dito para bang deserve ko ba to? Yung parang, basta hindi ako makapaniwala. Tapos, ang dami-dami kong handa dito dahil nagpatlak pa nga yung iba naming bisita. Ayan, may dala silang kung ano-ano, kaya napakarami kong handa. At bayad yan ha, yung dineliver kong yan, binayaran talaga yan sa akin. Kaya ako ay, hanggang ngayon ako ay talagang, nagpasalamat naman na ako dati, pero very thankful po talaga ako sa inyo sa lahat ng nag-effort. Hindi ko na kayo isa-isahin. Basta hanggang sa pagtanda ko ay talagang, hindi ko malilimutan ang araw na ito sa aking buhay. Isa sa pinakamasayang birthday sa buhay ko at parang, naisip ko lang na napakarami palang tao nagmamahal sa akin. Yung mga ganun. Ay, isa pa palang nakakatawa sa kwento dito. Yung panganay kong anak, iniwan namin sa bahay. Pero sinabi naman ng ninang ko na isama ko na daw, kumbaga invited kami. Ako talaga, sa totoo lang po, mahihain po talaga ako. Parang iniisip ko, kami yung magsusurprise, tapos kami yung kakain nung aming dineliver. Parang ganun yung nasa isip ko. So sabi ko, maiwan ka na lang muna anak at babalik din kami agad. So, yun na nga, naiwan siya dun sa bahay. Binalikan pa ni Mister para kaunin at para makapag-enjoy kami dito lahat. Isang patunay yun na talagang hindi sumagi sa isip ko na para sa akin ang kaganapang ito. So, ang ending naman ay sama-sama kami dito nag-enjoy at talagang lalo na ako naging masaya. Sobrang thankful po ako sa inyo. Mahal ko kayong lahat and thank you sa panonood. Yun lang.